Magluluto nga po pala ako ng ginataang gabi mga kananays. Tara, samahan nyo na naman po ako sa aking vlog. Bago nga po pala ako magluluto mga kananays, ay hiwa-hiwain muna natin ang ating isasahog. At sa mga oras na to mga kananays ay alas 9 na, kagagaling ko lamang sa school. Abangan nyo na lang mga kananays sa next vlog ko kung bakit napapunta naman ako sa school at kagagaling ko lamang. Nung nahiwa ko na nga po lahat mga kananays ang aking sasahog dito sa gabi, ay hinugasan ko na rin po ito ng mabuti. At next naman ay mag-slice na naman po tayo ng bawang, sibuyas at luya. Masarap kaya ang gabi mga kananes, lalo na sa mga luto na gata, yung inasiman, ganon, or mga kinilaw. Masarap po yung kinilaw mga kananay. Pagpasensyahan nyo na po ako mga kananays dahil minsan nag-iilokana talaga ako dahil nga po laking Ilocana naman po talaga ako. At ito na nga po pala lahat ng sangkap ng aking lulutuin. Naalala ko naman tuloy mga kananays noong bata ako, nung mga grade 3, grade 4, ganon. Pag pumapasok po talaga ako sa school mga kananays, ang dami po naming nadadaan ng gabi. Syempre dahil nga po mas madali kang pumasok mga kananays, nagso-shortcut na lamang po kami sa mga bukid, lalo na dumadaan kami sa mga tambak-tambak na yun. At tulad nga ng sabi ko sa inyo mga kananays, ang daming gabi. At pagka uwi na namin po ng hapon mga kananays galing eskwela, ay kumukuha po kami ng gabi. Syempre mga bata pa naman po kami noon at mga loka-loka rin po kami. At pag nagkataon na nakita kami ng may-ari na kumukuha po kami ng gabi, tumatakbo na po agad kami. Syempre nakakatakot naman yung may-ari, may dala-dala pang itak. Sino bang hindi matatakot mga kananay sa habulin ka ng may-ari tapos may dalang itak, malay mo tatagain ka. Tulad nga ng sabi ko sa inyo mga kananay, mga bata pa naman kami, mga grade 3, grade 4, di ba, mga lokal ka rin. Iginasa ko na nga rin po pala itong gabi mga kananay. Lalo na rin po itong laman niya at mga tangkay. Ganito rin po ba kayo magluto ng gabi na ginataan mga kananay? Ginigisa nyo rin po ba ang gabi? Kasi yung mga iba na nagluluto ng ginataang gabi mga kananay ay hindi na po nila ginigisa ito. Pag naigisa na po nila yung karne at nilalagyan na rin po nila ng tubig, tsaka po nila ilalagay yung gabi. Ang ginamit ko na nga po palang pantakip dyan ay ang isang kawali namin dahil wala po kaming malaking pantakip. Nakakalimutan ko kasi kung bumili ng pantakip mga kananay, sana na pag pumupunta ako sa mga market. Kaya itong isang kawali na lang namin ang ginamit kong pantakip dito sa niluluto ko. At habang hinihintay ko nga pong maluto itong gabi natin mga kananay, ay babalatan ko nga po pala itong pinya. Bumili nga rin po pala ako ng pinya mga kananays dahil nga po napakamura lang po ang pinya mga kananays. May 300, may 400, kaya napabili na rin po ako. At masarap din po ito mga kananays at matamis. Dito po talaga ako nahirapan mga kananays sa part na to, yung alisin ang mga mata-mata ng pinya. Sa totoo lang mga kananays, hindi po talaga ako marunong magbalat nitong pinya. Mas marunong pa po akong kumain kaysa magbalat, o diba? Nung nabalatan ko na nga po pala mga kananays, ay ito naman i-slice na po natin. Ilalagay ko nga muna po pala ito sa ref namin para mas lalong lumamig pa at mas masarap. Para may panghimagas po kami pagkatapos namin mag-lunch ng aking mga Janakis. Favorite po nila itong pineapple mga kananays. Unang bukas ko nga po yung isang pineapple mga kananays ay hindi nila ako tinirahan. Talagang kinain po nila lahat. Yung iba nga binaon pa nila. Yung natira sa akin mga kananays, iniwan ko lang sa ref. Nung binalikan ko na yung pineapple dun sa ref ay wala na, ubos na. Binalikan ko na nga po ulit itong niluluto ko mga kananays ay medyo okay na po siya. Kung medyo luto-luto na mga kananays ay maglalagay na po ako dyan ng paminta. Isa rin itong pandagdag anghang kung kulang po yung sili na ilalagay po natin. Nung nalagyan ko na nga po pala ng paminta mga kananays ay isunod ko naman pong lagyan ng magic sarap para mas lalo pang mas masarap ang ating ulam. Syempre hindi naman po matatawag na ginataang gabi ito kung hindi natin lalagyan ng fresh gata. Maglalagay na nga po pala ako ng fresh gata or kukumama mga kananays. Nung nalagyan ko na nga po pala ng fresh gata or kukumama mga kananays ay hahayaan na lamang po natin itong kumulo. At lalagyan din po natin maya-maya ang green na sili, pero hindi naman po ata gaanong maanghang ito. Hindi rin mawawala ang dili sa akin mga kananays pag nagluluto ako ng ginataang gabi kahit may sahog ng karne. Binili ko nga po pala sa kapitbahay namin ang dilis na ito mga kananays, galing Bicol pa yan. Fresh dilis po ito mga kananays at galing pang Bicol talaga. Sobrang sarap itong dilis mga kananays. So kumuha nga ako mga ilang kilo, mga 3 siguro pag pinagsama-sama or 4. Hindi po siya matabang or hindi po siya maalat, saktong-sakto po yung pagkatimpla ng kanilang dilis. Syempre hindi lang naman po pang sahog ang ginagawa ko sa dilis
mga kananay. Minsan, ipiniprito ko na lamang po siya at isinasawsaw sa suka o di kaya sa kamatis. Sobrang sarap na po yun mga kananay. Solve na po kaming mag-iina. At ito na nga, maglalagay na nga po pala tayo ng sili. Dahil nga hindi ko po sure kung maanghang ito or hindi maanghang, kaya kunti lang ang aking inilagay. Kung inilagay ko naman po lahat, kung maanghang po ang sili ay hindi na makakaulam ang aking mga anak. So ako na lamang mag-uulam. So hindi naman po pwedeng ganon. Kung ano man po yung aking niluto mga kananay ay dapat makakakain din ang aking mga anak. Kaya pag naglalagay ako ng sili mga kananay ay tinitikman ko po muna yan bago ko ihalo sa aking niluluto. Nung nakaluto na nga po pala ako mga kananay ay naghandlok na rin po ako yan dahil tanghali na po at nandito na ang aking mga estudyante. At bago naman po matapos ang aking video mga kananay, don't forget to subscribe my YouTube channel. And don't forget to share and like. Sabayan nyo na naman po kaming kumain ngayong tanghali mga kananay. So ayan, thank you for watching. God bless everyone.